Magandang umaga po sa inyong lahat. Purihin po ang ating Panginoon. Ayan po. Sige po, tayo po ay maghanda na sa atin namang pagpapatuloy ng ating pagsamba sa pamamagitan po ng atin pong pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Tuloy po kayo, pasok po kayo mga kapatid. Ayan, may mga Ayan. Tuloy lang po kayo. Ayan. Okay na sila doon. Kuya. Okay na. Mawawala naman ang ano dyan. Okay, purihin po ang ating Panginoon. Atin po palang, meron ba tayong bagong kasama ngayon, Brother Boy? Janet, pine-welcome natin si Janet. Ayan. Ayan. At ganoon din si Sister Marlene. Ayan. Ayan po. Sister Marlene po ay kaibigan po yan, kasama ni Ate Sonyo, sa ano bang yun? Nalimutan ko na yung kanilang sinasamahan na grupo. Apo. Galing pa po yan ng Bohol. Welcome, Sister Marlene. Ayan, Sister Janet. Maayong buntag kanimo. Dalay ko ng Ginoo sa imong kinabuhi. Kay nakauban ka na mo sa pag simba sa Ginoo. Sa Chinese naman po. Purihin po ang ating Panginoon. Tayo po ay dadako na sa ating pagsamba patuloy sa ating Diyos. Tunay po ng ating Panginoon, di ba? Sabi ito po sa ating inawit ay napakabuti niya sa atin. Amen? Di siya nagbabago noon, ngayon, at bukas, or magpakailanman. Talagang yung tao lang ang nagbabago. Pero dapat matutunan natin. Na matulad tayo sa ating Diyos. Kasi kung ano yung ating kinikilalang Diyos dapat, ay nagiging ganun din tayo. Opo, dapat ganun po tayo kasi nagre-reflect po mga kapatid kung sino yung ating Diyos. Ngayon, nakikita po yon sa ating buhay. Kaya nga kahit po ang mga apostol, tinuturo nila na tularan niyo ako katulad ng pagtulad ko kay Kristo. Di ba? So, ibig sabihin, yung mga mananampalataya o yung mga anak ng Diyos ay dapat natutulad sa Diyos. O yung Christ-like, yung buhay natin ay nahayag doon sa ating mga ginagawa na tayo nga ay kay Kristo, tayo ay sa Diyos. Amen? Kaya dapat habang tumatagal tayo sa Panginoon, di ba? Ay lumalago tayo, tumitibay tayo, nagiging banal tayo, nagiging mabuti tayo, nagiging mabait tayo. Kasi ganun po yung Diyos mga kapatid Kung tapat ng Diyos, dapat nagiging rin tayo. Tapat din po, mga kapatid. Dahil siya yung ating Diyos. Natutulad tayo sa Kanya. Kaya nga, di ba, nung nawalay tayo sa Diyos, di ba, saan tayo natulad? Di ba? Ganun po yun. Kasi ang kinikilala nating Diyos ay hindi yung tunay na Diyos. Kaya yung mga tao, sinungaling, di ba, mandaraya, ganon, mapagpaimbabaw, di ba? Mapangalunya, mapakiapid, di ba? Ganun yung mga tao
dahil nawalay sa Diyos. Pero pag tayo po ay na kay Kristo na, natutulad tayo unti-unti sa ating Panginoon. Kaya kahit ano pa pong mangyari sa atin, dumating sa atin, dapat magtapat po tayo sa ating Diyos. Katulad po dun sa ating inaawit. Amen? Bangaman minsan nagbabago tayo, pero ang Diyos hindi. Pero kinakailangan sikapin po natin na matulad tayo sa ating Panginoon. Kaya dito po sa ating tatalakayin sa araw na ito ay pamamagatan po natin na manatiling tapat. Ayan. Dahil yung pong aklat na yan ay napipinto silang yung mga mananampalataya diyan na sila ay bumalik sa dati, yung sila ay bumalik sa dati nilang pamumuhay, dahil nakakaranas sila ng siyempre yung hirap, mga pasakit, mga pag-uusig, sa kanilang pananampalataya. Parang gusto nilang bumalik uli. Do sa dati nilang relihiyon, yung dati nilang pananampalataya o paniniwala, ang sabi ng salita ng ating Panginoon, kinakailangan po na tayo manatiling tapat sa Kanya. Kaya nga po dyan natin mababasa yung, yung Hebrews 13:8, na si Jesus noon, ngayon, at magpakailanman. Actually, andito po yun sa text natin. Sabi nga po rito, mga kapatid, sa Hebrews 13:1 hanggang 19, yan po yung ating teksto na gagamitin. Siguro maganda po basahin po natin para makapagbasa po tayo ng Biblia. Nagbabasa pa po ba kayo ng Biblia? Alam nyo, sa totoo lang, ang isa sa mga hindi nagagawa ng marami ngayon, yung pagbabasa ng Bible. Alam nyo, nabibisi tayo ng gusto sa maraming bagay. Mga kapatid? Ang isa sa mga ng kaaway sa atin, opo, yung tayo po ay gawin niyang busy sa maraming bagay. Siyempre, pagka nagiging busy ka na sa maraming bagay, hindi mo napapansin, nagiging ka na, worldly. Opo. Pero pagka yung mga bagay na panglangit yung nabibigyan mo ng pansin, nagiging makalangit ka rin. Nagiging spiritual. Kaya dapat po, naglalaan tayo ng oras na magbasa ng Bible. Opo. Amen? Opo, dapat po mga kapatid. Minsan magbukas kayo ng Bible. Yung magbabasa, Huwag yung bubuksan mo lang. Meron nga mga bahay, nakabukas lang yung Biblia, doon, tapos meron pang kandila. Ganun lang, akala nila, okay na po yun. Hindi po. Basahin po natin na sabay-sabay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Palaging maging bukas ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan. Lingid sa kanilang kaalaman, may ilang nakapagpatuloy na ng mga anghel. Alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo na parang kayo'y nakabilanggo ring kasama nila. Damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan na parang kayo'y dumaranas din ng ganon. Dapat igalang ng lahat ang pagsasama na mag-asawa at maging tapat kayo sa isa't isa, sapagkat hahatulan ng Diyos sa mga nakikiapit at nangangalunya. Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't buong tapang nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpapahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Si Jesucristo ay hindi magbabago kailanman. Siya ay kahapon, ngayon at bukas. Huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kaibang katuruan.
Mas mabuti para sa atin na mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Ang mga sumusunod sa mga utos na iyan ay walang natatamong pakinabang. Tayo may isang dambana at mga paring naglilingkod sa tabernakulo ay hindi maaaring kumain ng mga inihandog sa dambana na ito. Ang dugo ng mga hayop ay dinadala ng pinakapunong pari sa dakong kabanal-banalan upang ialay bilang handog dahil sa kasalanan. Ngunit ang katawan ng mga hayop ay sinusunog sa labas ng bayan. Gayon din naman, namatay si Jesus sa labas ng bayan upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya't pumunta tayo sa kanya sa labas ng bayan at magtiis din ng kahirapang kanyang tiniis sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na bayan natin. At ang hinahanap natin ay ang bayang darating. Kaya't lagi tayo mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Papuring nagpapahayag ng ating pagkakilala sa kanyang pangalan. At huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng Diyos. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mga laga sa inyo. At mananagot sila sa Diyos, hukultihan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimigati at hindi ito makakabuti sa inyo. Ipanalangin ninyo kami, nakakatiyak kaming malinis ang aming budhi at hinangad naming mabuhay ng matuwid sa lahat ng panahon. Higit sa lahat, hinihiling kong ipanalangin ninyo na ako'y makabalik agad sa inyo. Tingnan niyo po yung sabi rito, di ba? Sabi diyan, hinahangad naming mabuhay ng matuwid sa lahat ng panahon. Kita nyo, di ba? Ni-encourage niya, di ba? Yun pong kanyang mambabasa. Kasi nga, di ba, yung pong aklat ng Hebreo, yung mga Hudyo, ay napipinto nga, no, na sila'y lumayo, tumalikod, sila po ay yung talikuran na, yung pananampalatayang tinanggap nila, sa ating Panginoon. Kaya diyan sa Hebrews 12, mababasa natin na look unto Jesus. Di ba sabing ganon? Siya yung nagpasimula at magpapasakdal ng inyong pananampalataya. Ay parang gusto nilang tumingin uli, bumalik uli doon sa dati. Kaya yung sumulat ay ini-encourage yung mga mananampalataya. Dahil nga po sa ang mga ito, nabasa natin dun sa mga sa ibang verse na kung paano nagtiis ang Panginoong Jesucristo, dapat din tayong magtiis sa buhay na ito. Kaya lang 'di ba, yun po yung ating iniiwasan. Minsan ayaw nating maranasan, ayaw nating mangyari, pero kahit anong gawin po natin, talagang magdaraan tayo sa mga pagtitiis. Kasi doon po tayo natututong sumunod sa Panginoon, lalo na doon sa mga pagtitiis sa buhay. Doon napapatunayan na tayo nga po, ay handang sumunod pa rin sa Panginoon sa kabila ng mga pagtitiis natin. Kaya nga kinakailangan tayo'y manatiling tapat sa Kanya. Amen? Ayan. Ano po kaya ating tatalakayin dito mga kapatid? Sabi diyan, ano po kaya yung ating gagawin kapag nalaman natin ang katotohanan na ang Diyos ay hindi nagbabago? Paano kaya tayo mamumuhay kung matalastas natin na inaasahan pala ng Diyos na tayo ay mamuhay tulad ng mga unang mananampalataya? Oo nga naman, kasi wala naman tayong ibang modelo sa atin pong pananampalataya, sa ating pagsunod, paglilingkod, maliban doon sa mga nauna na sa atin. Kaya nga po kaya nga po yung Hebrews, mababasa natin yung mga bayani ng pananampalataya. Diba? Mababasa natin dyan.
kung paano sila nanalig sa Diyos, naglingkod sa Diyos at sumunod sa Diyos, kahit sa kabila pa nung lahat ng kanilang mga pinagdaanan, mga kapatid. Kaya in-encourage tayo dyan. Sabi dyan, sila ay nanganib na tumalikod sa pananampalataya dahil sa mga naranasang hirap at sakit. Ito po yan yung mga taga-Hebreo. Pinayuhan sila na huwag nang bumalik pa sa dating pamumuhay at pagrerelihiyon dahil ang Diyos na kanilang pinaniniwalaan at nagbigay sa kanila ng kaligtasan ay nananatiling siya pa rin. Hindi po siya nagbabago, no? Halimbawa, ang Diyos, hindi naman siya nagbabago sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga tipan, sa kanyang mga salita. Hindi po siya nagbabago. Talagang tayo lang minsan yung nagbabago, mga kapatid. Kaya ini-encourage tayo nito. No? Sabi diyan, siya ay tapat at hindi nagbabago noon ngayon at magpakailanman. So atin pong sama-samang aralin po ito, no? Kung paano makapanatiling tapat tayo sa ating Panginoong Hesus. Sabi diyan, paano ba tayo makakapanatiling tapat sa Panginoon? Una, sabi po ng dito po, no, sabi diyan, patuloy tayong magmahalan bilang magkakapatid. Ayan. Siyempre, pagka hindi na tayo nagmamahal, paano pa nasasabing tapat ka sa Panginoon? Yung pag-ibig ng Diyos nawawala na. Yung pag-ibig ng Diyos hindi mo na apply hindi na natin tinutularan yung pag-ibig o pagmamahal ng ating Panginoon na ipinakita niya sa atin. Kaya sabi po dito ng salita, sabi nga diyan, ang Kristiyano ay nakikilala sa kanilang pag-ugali. Dapat yung ugali natin, Dapat yung ugali natin, ugaling Kristiyano dapat, na kaya nilang magmahal at maipadama ang pagmamahal na nararapat. Ito yung unang binanggit ng apostol sa likod ng katotohanan ng Panginoong Hesus ay nananatiling hindi nagbabago. Siya ang Kristong nagmamahal noon, ngayon at magpakailanman. At dahil dito, tayo rin naman ay hindi dapat nagbabago o humuhupa sa ating pag-ibig sa Kanya at sa ating kapwa. Dapat hindi nagbabago. Paano yung mga lalaki, na nagmamahal sa kanilang asawa, kinakailangan, hindi nagbabago po yun. Dahil ang gusto ng Diyos ay yung tapat. Mga kapatid. Sabi diyan, pinahayag ng apostol ang mga pangunahing bagay tungkol sa pagmamahal o sa kawalan naman ito na siyang sinasabing makikita sa pamumuhay ng isang mananampalataya. Paano kaya may papakita o may papadamang ng mananampalataya ang makadiyos na pagmamahal? Ano sabi diyan? Magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Dapat po. Tayo po ba'y magkakapatid? Tayo po ba'y pamilya ng Diyos? Tayo ba'y sambahayan ng Diyos? O tayo ba'y mga anak ng Diyos? Di tayo magkakapatid. Mga kapatid. O kung tayo magkakapatid, ang sabi, magmahalan tayo. Kaya lang, alam nyo, minsan nawawala yun. Kaya pinapaalala. Bakit? Kaya po nawawala na yung katapatan nila. In-encourage ulit sila na ibalik. Kaya sabi ng salita ng Diyos, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Pansinin niyo po yung word na patuloy. Diba? Bakit kaya sinabing patuloy? Kasi yung iba, tumitigil. Nawawala. Hindi na nahayag, hindi na nakikita. Nagsasawa. Kaya nga ang sabi, patuloy tayong magmahalan. Patuloy tayong mag-ibigan. Siyempre, kung tayo nagmamahalan, anong ginagawa natin? Nagsisiraan. Anong dapat ginagawa kung tayo nagmamahalan?
Nagmamalasakitan. Nagtutulungan. Nagdadamayan. Di ba? Kaya kahit sa anong paraan, dapat ipinapadama po natin iyon, mga kapatid. Amen? Opo. Kahit man lang sa pa text-text lang, pa-chat-chat lang, kumusta ka na, sister? Kumusta ka na, brother? Ano nang nangyayari sa inyo? Hindi yung parang baliwala lang sa atin, yung ating mga kapatid. Ikaw kaya ang hindi kumustahin. Di ba? Ikaw kaya yung hindi na kausapin man lang. Ay talaga. Di ba? Napakasarap nun. Alam niyo po ba na kahit simpleng salitang kumusta, ay yun, may impact yun. Kasi yung iba, may pakiramdam na wala nang nagmamahal sa kanila. Merong ganun po. Kaya pagka minsan na-text mo, di ba, na-chat mo, ay, mabuti na lang, nakakumusta ako ni Brad, ni sister. Di ba? Meron pa pala akong pitak sa kanilang puso. O, yun, ganun. Di ba? Ang sarap nung ganun, mga kapatid. Kasi maraming mga tao, hindi natin alam, depressed na depressed. Maraming taong ganun. Kaya yung iba, hindi natin alam, bigla na lang ginagawa yung ganito, di ba? Kaya importante yung minsan na natin mga kapatid natin. Kinakamusta. Magkumustahan tayo mga kapatid. Amen. Magpalakasan tayo. Amen. Encourage natin yung isa't isa palagi. Hindi i-discourage, ha? Mga kapatid. Dahil pagka nandi-discourage ka, hindi ka nagmamahal. Kailangan ini-encourage natin yung isa't isa. Ano pa po? Anong sabi diyan, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano kayo minamahal. Gayon din naman, magmahalan kayo kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa. Ano sabi? Makikilala ng lahat na kayo nga'y mga alagad ko. Kaya yung tunay na umiibig sa Diyos eh. Pero nagsasabing siya sa Diyos, pero hindi umiibig. Questionable po yun. Mga kapatid. Amen? O ano pa po? Sabi diyan, ibigin ng iba kahit yung mga kapos at kulang sa pribilehiyo sa buhay. Ano sabi ng salita ng Diyos? Palaging maging bukas ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan. Sabing ganon, lingid sa kanilang kaalaman, may ilang nakapagpatuloy ng mga anghel. May nagkukunwari pala, na mga Hindi. Tao. Pero mo, halimbawa, pero mag-ingat tayo mga kapatid, kasi sabi diyan, palaging maging bukas ang inyong pinto sa mga taga-ibang bayan. Mag-ingat kayo diyan. Baka naman ang gawin nyo laging open yung pinto nyo. Kahit magnanakaw ang pumasok Hindi pa na ibig sabihin yan. Kailan? Hospitably po tayo. Diba? Na kapag merong mga tao na hindi natin alam, diba? Nangihingi ng tulong. Diba? Huwag nyo lang basta-basta papasukin. Kailangan merong boundary. Ano po? Oo. Maging bukas ang pinto, sabing ganun. Kaya kahit tuloy-tuloy. Hindi po ganun. Ibig sabihin lang, hospitably po tayo mga kapatid. Alam nyo, minsan mga kapatid, hindi natin alam, yung halimbawa may dumadating sa atin, akala natin yung tao lang. Yung pala mga anghel. Hindi yun po yung sabi ng Biblia. Mga anghel. Yung pala sinusubukan ka lang. Sinusubukan ka lang. Kung maipapakita mo yung pag-ibig sa yung kapwa.
Kasi di ba minsan tayo sa sobrang dami ng mga ano ngayon, tawag doon? Yung mga scammer. Ano? Minsan natutrauma na tayo eh. Pag may dumating, scammer to. Di ba minsan ganun na tayo ngayon? Sa sobrang dami ng scammer. Dito nga na-scam kami. Oh, nakapagbigay ako ng 800 ba yun? No? Oh, pupunta daw sa ano, sa Bicol, doon na siya maninirahan, ano, hihingi, tapos nag-iiyak, ano, galing daw siya sa kulungan, nakalabas siya. At sabi ko, tinatakot yata ako nito. May mga ganun, ano, galing sa kulungan, nakapatay daw siya. Di ba? May mga ganun eh. Hindi, totoo po, may mga ganung ano. Ikaw naman, medyo maano. Delikado ako dito. Ibigay na lang ako. Binigyan ko pa ng damit. Di ba? Opo. Akala ko, anghel yung dumating na yun. Pala. Fallen angel pala yun. Sabi, doon na daw siya maninirahan dahil mga kaibigan niya rito, iniwan niya na, ano, ayaw na makipag, ano, sa Bicol na daw siya titira. Ape, siguro mga ilang araw nakita ko naglalakad, nakatakip na gano'n, nakasalubong niya ako, mga kapatid. Inarap ko talaga, sabi ko, Brad, sinungaling ka. Ginano ko na talaga. Diba, sabi mo sa akin na doon ka natitira sa Bicol, bakit nandito ka? Oh, sabi niya, Pastor, ano, gano'n. Actually, nasa isang church ako ngayon. Sa isip-isip ko na ako, may madadali na naman to. Sabi ko, Brad, baguhin mo yung ano, ginagawa mo. Panluloko yan. Anong gano'n. Hindi ka makakapasok sa karya ng Diyos kung ganyan ang ginagawa mo. Yan yung pinagsabihan ko talaga mga kapatid. Tayo nagsasabi lang ng totoo. Pero dapat po, kailangang ipakita pa rin natin yung ating pagmamahal, lalong-lalo na sa ating kapwa. Kung ano yung pwede nating maitulong sa kanila pag may lumalapit dyan, ano. Kaya lang, mag-iingat din naman po tayo. Kaya isineshare ko po sa inyo yung mga ganun, ano. Dahil hindi natin alam, mayroon palang mga anghel na ginagawa po yung ganun. Sinusubukan lang po pala tayo. Ano? Tapos nasabi pa dyan, alalahanin nyo yung mga nakabilanggo na parang kayo nakabilanggo rin kasama nila. Damayan din ninyo ang mga pinagmamalupitan na parang kayo dumaranas din ng ganon. Actually, lalo-lalo na po, di ba, yung mga mananampalatayang mga nakukulong. Dahil sa pananampalataya, hindi yung nakulong dahil sa pandaraya. Ano? Tapos dadamayan mo. Ano? Dahil ang dami pong mga sa Nigeria nga po, pinagpapapatay yung mga ano eh. Christian dun eh. Diba? Sa ibang bansa, sa China, yung pong mga Christian dun, yung mga churches nila, ginigiba. Ano? At sa iba't ibang lugar. Pero sabing ganun, damayan natin yun, ipanalangin natin sila. Mga kapatid. Na parang tayo po rin, ano, ay nararanasan yun. Kailangan meron tayong pagmamahal, simpatya sa kanila. Ano pa po mga kapatid? Sabi diyan, mahalin ang kaaway. At yung mga umuusig sa atin. Narinig niyo sinasabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Sabi ng Panginoon. Kasi sa kautusan ganon. Sabi, ibigin mo yung kapwa at kamuhian ang iyong kaaway. Pero sa Panginoon, ngunit ito naman sinasabi ko, ibigin mo ang iyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong amang nasa langit sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabuti, gayon din sa masama at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang nagmamahal sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hentil? Mga kapatid,
Sabi, kung ang mga kapatid nyo lamang inyong binabati, ang mas masaklap, mga kapatid na natin, hindi pa natin binabati. Mas masaklap yun. Ano? Parang nasanay lang tayo. Basta tayo nagsasamahan dito. No? Pero hindi nagbabatian. Di ba? Dapat ipakita talaga natin na tayo yung mga magkakapatid. Ipadama talaga natin na tayo ay magkakapatid. At dapat lahat binabati natin. Sabi dun kung yung mga kapatid lang natin ang binabati natin, anong mapapala natin? Kahit yung mga hintil, ganun ang ginagawa nila. Kaya yung mga kaaway, sabi, anong gagawin? Mahalin, ipanalangin, mga kapatid. Amen. Tipid ng amen nyo, ano? Pagka sa mga kaaway, ano? Ang tipid. Di ba? Ang hirap kasing gawin nun. Pero dapat, ginagawa natin. Alam nyo, hindi natin kasi mawiwin. Hindi natin mawiwin yun, kung hindi natin iyon babatiin. Hindi natin pagpapakitaan sila, ng katulad ng ginawa ng ating Panginoong Hesus, na kaya natin silang, patawarin. Kung ano man yung ginawa nila sa atin. Hindi madali yun. Pero dapat yun yung ating pagsikapan. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, ipanalangin pa nga natin Amen? Panalangin pagpalain. Hindi ibig sabihin yung yumaman siya, ganun. Ibig sabihin, makilala niya talaga yung katotohanan. Dahil wala namang iba para ma-bless tayo, di ba? Yung malaman natin at makilala natin ang ating Panginoon. Kaya sabi, mapaalad, yung mga pinatawad na ang mga kasalanan nila. Ano pa po? Sabi diyan, igalang ang pag-aasawa sapagkat ito ay tipan at banal sa Diyos. So, paano natin maipapakita? Sabing gano'n, Balik. Paano natin maipapakita? Pakibalik, sis. O maipapadama yung maka-Diyos na pagmamahal. Kita niyo po, kahit sa mag-asawa, ipinapaalala na igalang ang pag-aasawa sapagkat ito ay tipan at banal sa Diyos. Yung iba, anong ginawa? Di ba? Sinalaula. Yung tipan? Kasi sabi ng salita ng Panginoon, o basa tayo, yung pula lang po 1, 2, 3. Dapat igalang ng lahat ang pagsasama na mag-asawa at maging tapat kayo sa isa't isa sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. Ganyo? Hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at nangangalunya. Anong kaibahan ng dalawa? Ano sa English nung nakikiapid? Fornication. Sino nagsabi nun? Yung nangangalo niya. Bakal. Anong kaiba nun, pastor? Yung isa sa wala pang asawa. Yung nakikiapid. Kasi kapag ikaw nakakaroon ka ng yung sexual intercourse sa hindi mo asawa, fornication po ang tawag doon. Samantalang ang kasal o yung pag-aasawa ay sa loob ng kasal. Samantalang yung pangalo niya, may asawa ka na. Di ba? Sabing ganon. Tapos, naghahanap ka pa ng iba. Dapat po, yung
pag-aasawa ay sa loob ng tipan. Ngayon, kung tapat tayo sa Diyos, mga kapatid, ay dapat tapat tayo sa ating mga asawa. Amen, Ate Christy? Pati si Ate Christy, tapat na tapat. Ewan ko yung asawa ni Ate Christy. Diba? Tapat ka pa rin sa Diyos. Kung may asawa ka, iniwan ka ng asawa mo, nanatili kang tapat. Dahil ang sabi ng Biblia, ay mabuti pang manatiling walang asawa. Ganun po yun, mga kapatid. Kaya lang, hahaba pa tayo, no? Pag pinag-usapan pa natin yung mga iba, kasi masyadong ano yan. Kaya, ano susunod? Sabi, huwag maibigin sa salapi, sa halip ay makontento sa kung anong meron sa buhay. Di ba? O paano tayo mananatiling tapat sa Diyos? Be content. Manatili tayong masiyahan. Ano sabi ng salita ng Panginoon? Basa. Yung pula lamang po, mga kapatid, para hindi tayo maubusan ng oras. 1, 2, 3. Huwag kayong magmukhang pera at masaya na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinasabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya't buong tapang nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Sabi, buong tapang. Sabi gano'n. Hindi ka iniiwan, hindi ako iniiwan. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon. Ay samantalang minsan, di ba, nag-aalala tayo palagi. Sa buhay. Kung anong mangyayari sa atin bukas, sa susunod na araw, o sa... Minsan, di ba nag-aalala tayo palaging ganon? Samantalang sabi ni Lord, yun ngang mga ibon, yung mga bulaklak, yung mga damo sa kaparangan, hindi niya pinapabayaan. Kayo pa kaya? Kay liliit ng pananalig ninyo. Sabing ganon. Ay, ang issue pala, faith. Kaya pag maliit yung faith natin, di ba? Kaya lagi tayong nag-aalala. Pag maliit yung faith natin, anong gagawin natin? Lakihan natin. Kasi sabi nga ng salita na, kaya't buong tapang nating masasabi. Di ba? Faith yun. Sabi niya, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Faith po yun. Kaya maging faithful po tayo. O anong susunod? Mga kapatid, kaya sabi, wag nating ibigin ng salapi. Makontento tayo sapagkat sabi diyan, wala tayong dalang anuman sa sanlibutan, wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Ayan. Kaya nga dapat na tayong masiyang kung tayo may kinakain at sinusuot. Piruin niyo yun. Diba? Masiyahan tayo kung tayo may kinakain at isinusuot. Minsan nga, sobra-sobra pa nga yung pagkain natin, mga kapatid eh. Diba? Yung natin, sinusuot. Diba? Minsan nakakabili tayo doon sa SM. Ang dami dito, yung segunda mano. Diba? Minsan sa Robinson. Diba? Minsan kahit segunda mano, minsan bago, 'di ba? Sobra-sobra mga kapatid. Yung sinusuot natin, kinakain. Alam mo bang mayaman ka na pagka sumobra ka doon sa 3 beses? Pagkain, mga kapatid? Opo. Bakit yung mga pulubi dyan, panaginip pala nga yung sila makakain ng itlog. Tapos ikaw, nagre-reklamo ka, itlog na naman ang ulam ko. Samantalang sila di ba? Hindi nila alam kung saan sila kukuha ng makakain. Samantalang ikaw, kahit na 10 itlog araw-araw,
Di sobra-sobra pa. Amen? Ay magpasalamat tayo mga kapatid. Ano? Dahil pinagpala ka, pinagpala ako. Pinagpala tayo ng Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi, huwag nating huwag nating ibigin ang salapi. Kaya ang nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Ito, mananampalataya to ha, sabi dyan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ang lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Kita nyo? Ay masama bang yumaman? Hindi. Ang masama ay yung tayo maging maibigin sa salapi. Dapat tayo marunong makontento mga kapatid. Huwag natin masyadong bigyan ng pansin yan. Yung salapi sa buhay. Naku mga kapatid, isang iglap lang. Hindi natin pakikinabangan yan. Pag wala na tayo dito. Sa araw ng kamatayan, wala nang halaga ang kayamanan. Alam niyo po ba, tandaan natin lagi, ang madadala natin, pag tayo wala na dito, yung ating ginawa. Yung ating ginawa. Kaya lagi natin tanongin, ano yung ginagawa ko? Kaya nga alam niyo po itong ating pinag-aaralan, di ba? Huwag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Sa kapatid, sa pananampalataya, sa mga tao, o kanino pa man. Kahit maliliit lang na bagay. Yung paggawa ng mabuti, hindi kailangan marami kang pera. Ang daming maraming pera, hindi naman gumagawa ng mabuti. Dahil saan? Sa kasakiman. Katulad po nung mayaman sa Biblia. Nuutusan ni Lord na benta mo yung kayamanan mo. Magbigay ka naman sa mga dukha. Hindi niya magawa. Bakit? Dahil sa pag-ibig sa salapi. Ano pa? Sabi dyan? So, haba kasi nito, So, ating natutunan dito, Sabi dyan, yung natutunan natin, magmahalan tayo sa isa't isa bilang magkakapatid kay Kristo. Ituring natin na pamilya o yung bet-up tayo ng Diyos. Ibigin ang iba kahit yung mga taong kapos at may kulang sa pribileyo sa buhay. Pati yung mga hindi kaibig-ibig, ibigin pa rin natin. Sabi dyan, igalang ang pag-aasawa sapagkat ito'y tipan at banal sa Diyos. Protektahan ito dahil ang sino man magwasak nito ay may tiyak na kaparusahan. Huwag maibigin sa salapi, makontento sa kung anong mayroon sa buhay. Ang panganib ng paghahangad na yumaman ay paglalayo sa pananampalataya o paglayo sa pananampalataya at pagkasadlak sa kapighatian. Pangalawa, sabi po dyan, paano tayo makakapanatiling tapat sa Panginoong Yesus? Tularan natin ang pananampalataya at pamumuhay ng mga namuno at nauna sa atin. Sabi dyan, ang mananampalataya ay dapat maging maingat at mapanuri sa pagsunod sa mga bago at makabagong estilo ng mga pinuno sa pananampalataya at relihiyon. Lalo sa panahon natin ngayon. Diba? Ang dami mga magagaling na mga nagtuturo, nangangaral, yung iba mga motivational, tapos ang gagaling magsalita, ang uhusay, tapos yung mga itinuturo pala nila hindi papunta sa ating Panginoon. Hindi na mga spiritual, kundi puro pang material na lang. Kaya sabi po diyan, ang pagsunod sa tama o tinanggap na mga aral mula sa kanila ay pagpapakita ng kalidad ng pagiging alagad natin. At naipapakita ito sa pamamagitan ng pagwaksi ng maling turo. Halimbawa na nga yung Judaism, yung gawang mabuti para maligtas at iba pa. Pakikiisa sa sakit at hirap na kanilang dinanas. Dapat ganun din po tayo mga kapatid. Makiisa tayo doon sa mga namumuno. Kung paano sila nagtitiis, nagsasakripisyo,
Dapat tularan po natin yun. Kahit nga yung yung ating binasa kanina magtiis po tayo kung paano ang ating Panginoong Yesus ay nagtiis. Sabi pa dyan, ito rin ay pakikisa sa pagpapanatili sa dakilang layunin ng iglesyang tinatag ng Panginoong Yesus ang maipanumbalik ang tao sa kanyang kaharian para makapiling sa walang hanggan. Sabi po dyan, ang Kristiyano at ang kanyang pinuno, alalahanin ang inyong mga pinuno at ang kanilang pangaral, sundin. Hindi lamang kung ano ang kanilang pinapangaral, kundi pati na rin kung paano nila ito pinamuhay sa kanilang mga personal na buhay. Kaya sabi po ng salita ng Diyos, alalahanin ninyo ang mga dating namumuno sa inyo, ang mga nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya sa Diyos. So ipinapaalala po nung sumulat doon sa mga Hudyo, yung mga nagturo na sa kanila, nangaral sa kanila, at kung paano namuhay yung mga mga nangaral sa kanilang yon, dapat ay tularan din nila. So parang ganun din po sa ating panahon ngayon. Kapag kayo mga nangangaral at nagtuturo, ay talagang makikita naman yung modelo nila, na sila'y namumuhay sa pananampalataya, ay dapat yun po yung tularan natin. Kaya lang, baligtad po ngayon Minsan, ang tinutularan ng iba ay yung hindi sumusunod sa Panginoon. Tapos, ikakatwiran pa nila, ay bakit si ganito? Ay bakit si ganun? Ay bakit si brother? Bakit si sister? Yun ang tinuturo nila. Yun ang sinasabi nila. Hindi yung namumuhay at sumusunod sa Panginoon. Kundi yung ang ginagawa ay hindi tama. Yun po yung kanilang ginagawang modelo. Ang sabi dapat ang tularan natin ay yung mga nangangaral, namumuno, at sumusunod sa salita ng ating Panginoon. Amen? Kaya ngayon po yung sinasabi lagi ni Pablo, tularan ninyo ako. Katulad ng pagtulad ko kay Kristo. Ano pa po? Ang sabi diyan, huwag sundin yung mga kaibang turo. Kaya mag-ingat po tayo dito. Sabi diyan, huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain. Ang mga sumusunod sa mga utos na iyan ay wala namang natatamong pakinabang. So mag-ingat tayo. Doon saan? Sa mga maling aral, sa mga maling katuruan. Kaya nga po, meron tayong tinatawag na statement of faith. Na dapat ating makabisado, matutunan, maintindihan. Kasi yun po yung ating pangsala. Para pag may naririnig tayong mga maling turo, ay alam na kaagad natin, ay hindi ito katuruan. Ng ating Panginoon. Kaya alam natin yung mga katuruan na yun. Ano pa po? Sabi diyan, sundin ang inyong mga pinuno at magpasa sa kanilang kapangyarihan o kapamahalaan. So para tayo manatiling tapat, anong gagawin? Magpasako po tayo. Magpaturo po tayo. Magpatuwid po tayo. Huwag yung yung parang tayo, anong tawag doon? Yung I know it all attitude. Huwag po ganun. Merong ganun yung I know it all attitude. Alam ko na yan, pastor. Alam nyo kaya maraming napapahamak ng mga Christian? Meron silang pakiramdam na hindi na nila kailangan na turuan. Opo. Minsan mababalitaan mo na lang yung ibang Christian, ganito ginawa, ganito, ganyan. Alam niyo po, dapat po maging open kayo sa amin, mga kapatid. Opo. Mas maganda maging open kayo kaysa sinasarili ninyo.
Dapat ba na makialam kami sa inyo? Hindi. Kailangan maglinawan tayo. Kami bang mga namumuno ay dapat merong pakialam sa inyo? Ang mahirap, pag nagsasarili kayo. No? Hindi katulad pag kayong halimbawa, nag-chat kayo, pastor. May problema po. Ano problema? Wala akong pera, pastor. Siyempre, mag-chat din ako. Brad, parehas lang tayo. At nagkakaintindihan tayo. Diba? O di siyempre, maintindihan. Diba yan? Pati pala si pastor, parehas kami problema. O. Halimbawa, mga personal ninyo. Diba? Meron kayong problema sa inyong puso. Pa-share nyo. Pero pag sinasarili ninyo, lalo na kayong mga kabataan, naku, delikado. Baka maglakad kayong mag-isa. Ano? Nakita na lang namin kayo, nanghuhuli kayo nang wala naman kayo hinuhuli. Aba, hindi totoo mga kapatid. Paano naman malalaman nyo kung hindi kayo nagsasabi? Paano kayo may makakatulong sa inyo kung hindi nyo sinasabi? Mga kapatid, ayaw nyo magpasakop. Sinasarili ninyo. Ang sabi ng salita ng Diyos, tinan nyo, ang sabi ng salita ng Diyos, basahin natin. 1, 2, 3. Sabay-sabay. Para makapagbasa kayo ng Biblia. 1, 2, 3. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mga laga sa inyo at mananagot sila sa Diyos. Ukol diyan. Oops, kita nyo? Mananagot ba kami? Kaya namin gusto malaman. Dahil may pananagutan nga kami sa inyo eh. Mananagot kami sa inyo, mga kapatid. Siyempre, pagkalimbawa, alam namin kung ano yung mga mga problema, 'di ba? Kung anong magagawa namin, gagawin namin, 'di ba? Pero kung ayaw nyong magpasakop, at sinasarili ninyo, ay hindi kami mananagot sa inyo kasi nagsasarili kayo. Nagsasarili kayo eh. Ang mahirap, pag nagsasabi kayo, hindi namin ginagampanan yung aming tungkulin. Mananagot talaga kami. Ang mahirap, mas mahirap din na pag meron kayong mga problema, hindi nyo sinasabi sa amin. Kasi ayaw nyo magpasakop eh. Sinasarili nyo lang eh. Pero ang tunay na nagpapasakop, nag-o-open yan. Pastor, ano bang gagawin ko? Kasi meron akong ganito, ganyan. Di siyempre, makakapag-advise kami. O lalo na si Ate Sinyo. Yan ang magaling mag-advise. Subukan nyo. Akala nyo lang wala. Pero meron. Pero hindi lang kayo nagsasabi. Kaya minsan malalaman na lang namin, ganito yung nangyari, nanguhuli na kayo ng tutubi kahit wala naman. Hindi bang hirap mga kapatid? Kaya sabi diyan, mananagot kami. Kung sila'y susundin ninyo, kita nyo, sabi nga nun, magagalak sila sa pagtupad sa kanilang tungkulin. Oo nga naman. Di siyempre, saya-saya namin. Pag nakikita namin, hingi kayo ng advice, nakipag-usap kayo, di ba? Ay, praise the Lord, salamat sa salamat kay Kit Kat. Napakabait ni Kit Kat kasi nagsasabi siya. Salamat kay Rhea. Dahil open sila. Yung ganon, di ba? Sinasabi nila lahat. Salamat dun kay Ren. Di ba? Sabihin nila, Pastor. Di ba yung ganon? Alam namin lahat. Pagka siyempre, alam namin lahat. Sige, pag-pray natin yan. Diba? Ito ang gawin natin. Di lalo lumalalim yung ating
Ha? Samahan, relasyon. Pag hindi nyo ginagawa yon, may hiwalay kayo. Malayo kayo. Wala naman tayong communication eh. Alam niyo, pag lagi tayo nag-uusap, lalalim ang ating samahan. Pero pag ayaw niyo makipag-usap, lalayo kayo. Parang kay Lord lang yan, tsaka ikaw. Lagi ka makipag-usap, close kayo. Kilala mo si Lord, kilala ka ni Lord. Pag lagi tayo mag-uusap, magkakilala tayo. At pagka hindi, yung malayo tayo sa isa, bang hirap kilalanin. Yung isa't isa. Pag malayo, mahirap makilala. Pag malapit, unti-unti mong makilala. Ay di makikilala ko kayo, di ba? Makikilala nyo rin ako. Makikilala natin ang isa't isa. Bakit? Meron tayong pagpapasakupan. Ganun po yun, mga kapatid. Yun ang sikreto. Di masaya tayo sa isa't isa. I-enjoy natin yung ating fellowship bilang magkakapatid. Pero pagka lagi kang malayo, dumidistansya. Kapag tinanong, sino pastor nyo? Ewan ko doon kung sino yun. Di ba? Kasi hindi ka naman close eh. Ewan ko, pastor ba namin talaga yun? Diba? Pero pag tayo close, di ba? Pag tinanong, sino pastor? Ay, si Pastor Perdi. Yung gwapo. Sasabihin pa gano'n. Di pupurihin nyo pa ako. Di ba sasabihin yung gano'n? Di siyempre, matutuwa ako nun. Di ba? Kahit i-chismis nyo pa ako, yung pastor namin, napakapogi. Di tuwa pa ako nun. Mga kapatid, kaya sabi diyan, kung susundin natin, sabi diyan, ninyo magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makakabuti sa inyo. Kita nyo? Hindi makakabuti kung hindi kayo susunod. Kung hindi kayo magpapasakop. Kung magsasarili kayo, nandito kayo kung kayo nagsasarili. Mga kapatid, umalis na lang kayo. Hindi tapatan, mga kapatid. Pag tayo po ay nasa isang church, ang kailangan gawin natin, magpasakop. Parang pamilya lang yan. Sige mga kapatid, subukan mo magpasakop sa tatay at nanay. Sasabihin, lumayas ka na rito. Bahala ka sa buhay mo. Di ba may ganon? Hindi naman gagawin nyo, mga kapatid. Pero pagka nagpapasakupan, alam nyo, mapayapa, masaya, pagpapalain yung pamilya at sambahayan. Ganun po yun. Bakit? Sumusunod tayo sa isa't isa. Nagpapasakop tayo. Magiging bunga nun, blessing. Tingnan nyo, yung mga hindi gumagawa nun, nalalayo. Nalalayo. Kaya magpasakop po tayo. Kung tayo'y tapat, nananatiling tayong tapat sa Diyos, ay kinakailangan tayo sa alas 12 na po pala. Sayang naman, dami pa naman ito. Meron pa po. Ay, bakit? Matatapos niya, simula pa yung sabi. So bakit po mabuti ang pagsunod at pagpasakop sa mga pinuno? Ito ay tanda ng ating pagkilala na sila ay tinalaga ng Diyos para pangasiwaan ng may kayusan ang iglesia. Kaya magulo, di ba, pag walang pagpapasakupan. Hindi pwedeng walang namumuno. Hindi naman lahat tayo pwedeng pinuno dito. Mga kapatid, hindi naman puro miyembro. Wala namumuno. Di ba? Sabi diyan, ito ay pagpapakita ng pakikisa at pagpapahalaga sa kanilang gampanin at pananagutan sa Panginoon para sa mga tupang inilagay sa kanilang pangangalaga. Nakita nyo na? Diba? Ang ganda pagkaganyan. Ano pa? Sabi diyan, magsusulit sila sa Diyos sa kanilang mga ginagawa para sa kanyang kawan. Biruin nyo, laki ng pananagutan namin sa inyo mga kapatid. Ano?
kami mga elder, pastor, pero yun, pagdating dun sa harapan ng Diyos, pag napabayaan namin kayo, hanapin kayo ni Lord sa, Pastor, asan si Kit? Ha? Pipikit na lang ako. Diba? Sabi diyan, ito ay marapat gawin upang ang kanilang paglilingkod ay maging maalwan. Diba? Siyempre, pag nagpapasama kayo, maalwan sa amin yun. Eh pagka hindi, anak ko, sisikip ang dibdib namin. Kaya nagme-maintenance na po ako eh. Sabi diyan, hindi mahirap maging kasiyasiya at hindi magiging pabigat sa kanilang buhay. Amen? Dapat katulong namin pala kayo mga kapatid. Hindi nagiging pabigat. Kaya wag tayong puro na lang, mag-e-expect na lang. Kaya ang gagawin ni pastor, ano kayang gagawin nila? Dapat nagko-contribute tayo. Amen? Dapat lahat tayo contributor. Hindi spectator lang, mga kapatid. Amen? Kasi lahat tayo may function sa church. Kaya dapat lahat yan nagko-contribute. Hindi yan nag-e-expect na lang tayo. Amen po ba? Kaya tayo po'y magpasakop. Kung tayo nananatiling tapat sa Kanya, ipagpatuloy po natin ito. Una po nating tapusin dahil 12:00 na po. Meron po ba tayong natutunan, mga kapatid? Palakpakan po natin ang ating Panginoon.